umaga po. Pwede po bang interviewin ka para sa aming performance task? Ito po ay nakabase sa English pero Tagalog ko na lang po. Pwede po ba? Oo, okay. Ang una pong Kailangan. katanungan ko ay paano mo sinimulan ang pakikipag-usap sa isang tao na hindi mo masyadong kilala? Unang-una, babatiin ko muna siya ng kumusta po. Magandang oras po, magandang umaga po. At kumustahin ko muna siya. Yun ang, kumustahin ko muna siya. At para makapagpalagay loob kami bawat isa. Ang pangalawa po, nagbago ba ang iyong naramdaman habang patuloy kayong nag-uusap? Nagbago. Kumbaga, nagbabago din kasi nagkakaroon ng habang humahaba ang usapan, nagkaroon ng palitan ng mga bagay na pinag-usapan. So, nagkaroon ng excitement basically. Kaya, mayroon din nagkaroon ng inspiration sa pagsagot o palitan ng mga tanong o sagot. Ang pangatlo po, ano ang nagpadali o nagpahirap para mapanatiling tumakbo ang usapan? Ang nagpapadali kasi mga simple lang naman ang katanungan, mga personal sa buhay. Madali lang usapan base doon sa kung hindi naman masyadong malalim o intriga, wala namang involved sa ibang tao, hindi naman masama yung pinag-usapan. Kaya madali ang pag-uusapan, madaling ibig sabihin sumasagot kasi nga simple lang naman ang pag-uusapan. Yun po ay tungkol sa iyong karanasan. Ang pangalawa po ay tungkol naman ito sa mga challenges o tungkol sa mga hamon at solusyon. Ang unang katanungan tungkol sa hamon at solusyon ay ano ang naramdaman mo noong nagkaroon ng katahimikan o mga nakakailang ng sandali? Yung pagkakaroon ng challenge o naramdaman, ito ay kumbaga sa pagkakaroon ng mga bagay na dapat talaga tuklasin o pag-usapan. Ito naman na madaling napag-usapan at madali namang nasasagot kung simple lang naman at hindi masyadong malalim ang mga personal lang na bagay na pag-usapan. So madali itong masagot o ma-overcome yung mga bagay na hindi pagkaunawaan. Pero ano po ang iyong naramdaman? Wala naman pag wala namang naramdaman masyado kasi nga kung wala namang masyadong big deal ang pinag-usapan, napakadali namang sagutin, dali namang sumagot. Parang komedya. Oo. Ang pangalawa po, ano ang ginawa mo para malampasan ang kaba o kung nakabahan ka o sobrang saya mo? Well, i-relax mo lang yung sarili ko kasi yung para ma-overcome mo yung nervous, i-relax mo yung pakipag-usap at para at least ma-please mo rin yung kausap mo na maramdaman din niya na ikaw ay nasa magandang kalagayan. Kung ito ay tungkol sa negosasyon. Oh. Ang pangatlo pong katanungan ay about sa relationship o tungkol sa mga relasyon at komunikasyon. Ang una pong katanungan dito ay paano nakatutulong ang pakikipag-usap sa mga bagong tao
upang mas manawaan natin ang iba. Sa ngayon kasi, high-tech ng panahon ngayon eh. Kaya madali nang i-adapt. Ibig sabihin, importante sa tao ngayon, marunong gumamit ng mga gadgets sa ginagamit sa media. Kaya kahit sabihin hindi mo siya masyadong kilala, sa panahon ngayon, at least marunong kang gumamit, marunong kang makipag-usap sa mga, o marunong kang gumamit sa mga gadget ngayon, ang katulad ng cellphone, o na mayroong messenger, mayroong may internet, ang dami namang platforms dyan para pwedeng gamitin para makipag-usap. Pero paano po ito nakatutulong? Nakatulong yan dahil unang-una sa panahon ngayon kahit malayo yung kausap mo, madaling malayo yung tao na madali siyang madali kang makipag-coordinate sa kanya. At saka sa panahon to ngayon, madaling mag-research eh. Nandiyan naman yung Google. Nandiyan yung mga maraming media platforms diyan para makatulong sa iyo kung ano ang isasagot mo. Kailangan mo lang marunong kang mag-research, marunong kang gumamit ng gadget. Ang pangalawa pong katanungan dito ay bakit mahalaga ang paggalang at kabutihan kapag nakipag-usap sa mga taong hindi mo kakilala? Importante talaga yung sa sarili mo. Una, dapat gumalang ka doon sa kausap mo. Kasi una, kung naramdaman ng kausap mo na may paggalang ka sa kanya, siyempre gagalangin ka rin, hindi ka rin babastusin nila sa pagsagot eh. Kaya kailangan, una, ikaw mismo ang unang gumalang sa kanya. Kailangan kung sa Tagalog, mayroong po, mayroong ho. Kung hindi ka sanay sa Tagalog, ho o po, mayroong kang sir o ma'am. Sir, tawagin mo siyang sir, sabi naman, paggalang po yun. So, ang tao pag ganun narinig nila, may mga paggalang kang sumasagot, hindi mo siya binabasto, siyempre maayos din sila sumasagot sa iyo. Bakit po ito mahalaga para sa iyo? Yun na nga, mahalaga ito dahil una sa akin, kung ako ang unang gumalang sa nag-initiate ng pakipag-usap sa kanya, natural may paggalang din silang sumasagot sa akin. At saka kung ako may inquire sa kanila, siyempre sasagutin din nila ako ng maayos, makakuha din ako ng ideya sa kanila. Kung mayroon man akong gustong malaman sa kanila, lalo na sa panahon ngayon na mabilis na yung communication, hindi nadaan na lang sa mga platform media, madali kang makakuha ng knowledge. Kung ikaw nagtatrabaho, madali kang makaipon ng mga knowledge para mabuo mo yung project. Para ngayon kayo may mutuan. May mutual understanding, madali lang yun. Kailangan importante yung marunong kang makipag-usap para sila man din sumagot din sa iyo ng pakipag-usap. Kahit kung minsan nga hindi maraming kumbaga hindi pa talaga kayo nagkita, lalo na sa negosyo. Madalas sa mga palitan ng mga information, madalas hindi mo pa nagkita, hindi mo pa nakita na actual, pero nakakuha ka ng mga informasyon sa kanya para sa mga negosyo. Maraming ganung pagkataon na minsan nagbibilang pa ng mga taon, hindi pa nga kayo kilala, pero nakapagbigay na sa iyo ng informasyon siya sa trabaho. Papapalago ito ng salamat po, at yun lang po ang mga katulungan ko, at yun na lang. Sige.